Paano kung sabihin ko sa iyo na ang retiradong Ippo Makunouchi ngayon ay mas malakas pa kaysa sa Ippo na lumalaban noon sa ring? Ating susuriin ang mga sparring na naganap na nagpakitang hindi pa tapos ang karera ng ating bida sa pagboboxing. Sa chapters 1293 ng Hajime no Ippo, nakita natin ang spar nila ni Sendo sa Mexico at dito nabunyag ang mga bagong kakayahan ni Ippo na ikinagulat ng lahat, pati na ni Sendo mismo. Nasa Mexico si Sendo para maghanda sa laban. Siyempre, kasama si Ippo bilang sparring partner. Pero may twist, hindi ito normal na spar. Defense-only spar lang si Ippo. Ibig sabihin, bawal siyang sumuntok. Dapat sa papel, lugi agad si Ippo. Peak form si Sendo habang si Ippo ay retirado na. Pero ang nangyari, kabaligtaran. Pagpasok ng round, dumiretso agad si Sendo sa matinding atake. Sunod-sunod na kombinasyon, malalakas na suntok at matinding pressure. Pero imbes na magpatalo, si Ippo ay umagos lang sa galaw. Iwas dito, weave doon, slip sa kanan, lahat ng suntok ni Sendo dumaan lang sa hangin. Dito agad lumabas ang unang malaking improvement, ang depensa ni Ippo. Hindi na siya yung dati na basta tatanggap ng suntok o magtago lang sa guard. Ngayon para siyang defensive specialist, eksakto ang galaw at halos walang nasasayang na kilos. Habang tumatagal, napansin ni Sendo ang nakakakilabot na katotohanan, binabasa siya ni Ippo ng parang bukas na libro. Bago pa man dumikit ang suntok, nakaposisyon na si Ippo para umiwas. At mas malala, bawat galaw niya ay parang naghahanda ng perpektong counter. At isipin mo, hindi pa sumusuntok si Ippo. Pero ramdam na ramdam ni Sendo yung banta na parang anumang segundo pwede siyang tamaan ng knockout punch. Ganito nakataas ang ring sense at aura ni Ippo ngayon. Sa huli, kahit si Sendo, ang mabangis na Naniwa Tiger, ay napaisip. Binuo niya lahat ng kombinasyon pero wala siyang tinamaan. At mas nakakatakot, alam niya na kung pinayagan si Ippo na sumuntok, baka natapos na agad ang spar. Para kay Sendo, nakakamangha at nakakapanabik. Mukhang ginanahan si Sendo sa paparating niyang laban dahil sa mga nalaman nito tungkol kay Ippo na ang dati niyang karibal ay nag-i-improve palalo. Pangalawa ay ang spar nila ni Alexander Volg Zangief, ngayon ay IBF Junior Lightweight World Champion na. Matapos mag-retire ni Ippo, nagpunta siya sa Mexico para mag-spar kay Volg sa kahilingan ni Volg. Nagsimula ang spar ng agresibong nilapitan ni Ippo si Volg at nagpakawala ng mga suntok na tumama sa depensa nito. Tumugon si Volg gamit ang kanyang signature na White Fang combination, pero nakakagulat na nahuli ni Ippo ang parehong suntok. Pakiramdam ni Volg ay sumuntok siya sa pader. Patuloy na yumuyuko at nagbabato ng jabs si Ippo. Naiwasan pa niya ang malakas na right ni Volg at nakatama ng isang liver blow sa katawan ni Volg. Kalaunan sa spar, nasalo ni Ippo ang isang mabigat na counter pero sumagot siya gamit ang bagong defensive tactic. Ginawa niya ang parry counter, isang counter punch gamit ang kanyang bisig, isang teknik na hindi pa niya nagamit dati. Gumamit din si Ippo ng kanyang gazelle punch at isang hindi karaniwang Dempsey roll kung saan wala itong sinusunod na pattern at ang unang tama ay mula sa ibaba, laban kay Volg. Sa huli, pinahinto ni Sendo ang laban dahil dapat ay light o touch spar lang ang mangyayari. Teknik at depensa, ipinakita ni Ippo ang pinabuting depensa at mga bagong teknik. Matibay niyang na-block ang White Fang ni Volg na parabang sumasalo ng suntok gamit ang boxing mitts at matagumpay na na-execute ang parry counter, unang gamit niya. Mas naging matalim ang kanyang footwork at guard. Nagulat si Volg sa galaw ng paa at work rate ng suntok ni Ippo. Lakas at kondisyon, maliwanag na nakinabang si Ippo mula sa mabigat na conditioning. Napansin ni Dankichi na ang weighted training ni Ippo, mga strap sa mga braso at binti, ay nagpapatibay sa kanya. Arsenal na opensiba, bukod sa parry counter, ginamit ni Ippo ang gazelle punch na nagtutulak kay Volg paatras
at isang hindi inaasahang lower to upper na unang tama sa Dempsey roll na nagpapakita ng mas malawak na variety sa kanyang atake. Natapos ang spar at umalis na si Volg at si Sendo na nanonood na humanga sa tibay at lakas na nananatili kay Ipo. Literal na napaisip si Volg kung bakit nga ba nag-retire si Ipo kung ganito pa rin siya kalakas. Humanga rin si Coach Dankichi sa pag-usbong ni Ipo, mas malalakas na paa at braso, bagong counters, at naghinala na inihahanda siya ni Kamogawa para sa isang bagay. Sa madaling salita, kayang makipagsabayan ni Ipo sa isang world-class na boksingero bagamat spar lang ito. Pangatlo ay ang spar nila Ryo Mashiba, isa ng lightweight contender sa Toho Gym. Sa Judgment Day arc, tinulungan ni Ipo kahit retirado na si Mashiba na maghanda para sa laban kontra sa champion ng Puerto Rico na si Rosario sa pamamagitan ng pagkopya ng pagiging kaliweteng rush-type boxer ng champion. Sinorpresa ni Ipo si Mashiba nang gumamit siya ng southpaw stance, kanang paa ang nauuna, ginagaya ang estilo ni Rosario. Pinaikot ni Mashiba si Ipo at binaha ito ng mabilis na flicker jabs. Nakaiwas si Ipo sa maraming jabs, pagkatapos ay pumasok sa ilalim at sumuntok ng dalawang mabilis na hooks na magkasunod na kinagulat ni Mashiba. Sa susunod na round, bigla ang binuwag ni Ipo ang distansya at pinakawalan ang isang mabangis na close-range barrage kay Mashiba. Nagulat ang coach ni Mashiba sa bagong ipinakitang slow-to-fast tempo ni Ipo at kung paano niya pinanatili ang lead foot niya na nasa labas ng power zone ni Mashiba, mga taktika na hindi karaniwang ginagamit ni Ipo dati. Napagtanto ng coach na ang stance at estilo ni Ipo ay naging eksaktong kopya ni Rosario, kaya agad nag-adjust si Mashiba. Pinalapad ang tindig, naging mas tuwid para seryosohin ang spar. Stance at strategy. Inampon ni Ipo ang southpaw boxing, kanang lead, para gayahin ang estilo ni Rosario. Nag-training din siya gamit ang ankle weights na inalis ni Itagaki pagkatapos para palakasin ang katawan. Combination punching. Gumawa siya ng mabilis na hooking combinations, double left hooks, na gumulat kay Mashiba. Ipinapakita nito na mas napatalas ang kanyang bilis at timing, footwork at tempo. Ginagamit ni Ipo ang pivot ng lead foot na nasa labas ng sakop ni Mashiba at binabago ang ritmo mula mabagal tungo sa biglaang pagsabog. Napansin ng coach ng Toho na bagong pag-unlad ito sa boxing ni Ipo. Depensa. Epektibong nakaiwas at umiikot si Ipo sa mga flicker jabs ni Mashiba na nagpapakita ng pinabuting head movement at timing sa guard. Napagkasunduan ni Mashiba at ng kanyang coach na ngayon ay parang lumalaban na si Ipo gaya ng kanilang champion opponent, kaya napakahalaga ng kanyang sparring para sa kanilang preparasyon. Para kay Ipo, ang pagtugma sa southpaw style laban kay Mashiba ay nagpatibay ng kanyang kumpiyansa na kaya niyang mag-adapt at mag-isip na parang isang nangungunang prospect. Itinatampok ng spar ang pag-unlad ni Ipo bilang technician, pagkatuto ng bagong taktika at bilang trainer. Nakakayang tularan ng tunay ang isang world-class na kalaban sa practice. Pinatitibay nito na nananatiling elite ang kakayahan ni Ipo at malayo siya sa pagiging rusty kahit nag-retire na. Tumagal ang spar ng 7 rounds at sa huli bumagsak si Ipo. Pero ang sumabay sa isang active boxer at title challenger na may mas mataas na timbang ay nakakamangha para sa isang retiradong boksingero. Ang panghuling sparring ay sa pagitan ulit nila Sendo bago ang kanyang world title fight kay Ricardo Martinez. Napapayag nilang makipag-spar si Ipo, ngunit sa kondisyon na isang round lang ang laban at magpipigil sila ng suntok para makaiwas sa injury. Nagsimula ulit ang laban sa mga wild swings ni Sendo na ikinabahala ni Ipo, pero naiilagan ito ni Ipo gamit ang mga magagandang twist and turns na ikinainis ni Sendo. Napansin ito ni Miyata na ginagamit ni Ipo ang kaliwang paa nito para mag-pivot. Hindi ito ginagawa ni Ipo noong aktibong boksingero pa siya. Gumamit ng feint si Sendo at nakatama ng smash na nagpalipad kay Ipo kahit na block niya ito. Nung nako-corner na si Ipo at ayaw niya rin magbato ng suntok at baka makadulot ng injury, ay clinch niya si Sendo ng buong lakas niya.
Pero isa pang improvement ang pinakita ng ating bida, sa sobrang lakas ng core ni Ipo ay nagmistulang malaking bato ang katawan nito. Kahit kilala natin si Sendo na isa sa pinakamalakas sa featherweight, ay hindi niya mauga si Ipo kahit itulak niya ito o hilain. Nagkaroon pa ng sumo match ang dalawa sa gitna ng ring pero tila ba lalong dumikit ang paa ni Ipo sa luna para bang may mga ugat ang paa nito. Napangiti ulit si Sendo, mas lumakas pa daw lalo ang pundasyon nito kaysa noong active pa siya. Naubos ang oras dahil sa clinch at natapos na ang spar. Pinapahiwatig ng mga spar na ito na nasa prime pa ang katawan at kondisyon ni Ipo, marahil nakapagpahinga na rin ang kanyang katawan at mas lumawak pa ang kanyang pananaw sa larangan ng boxing. Ang kulang na lang ay ano ba ang trigger na makapagpapabalik sa ating bida